Magandang umaga po. Mag-alas 5:49 na po. Malapit na mag-alas 6. At ako po ay naghanda ng isang motion at hiningi ko po sa Supreme Court na utusan ang Comelec na ibalik nila yung 132 million na nagastos sa pag-imprinta nila ng 6 million na official ballots para gamitin sa eleksyon. At itong pagre-refund na ito ay dulot ng nagiging waste basket, naging scrap paper na yung official ballots. At kung bakit naging scrap paper, kasi po namimilit sila kahit walang paalam sa Supreme Court na mag-imprinta sila ng baluta. So, nagsinimula nila January 6. Hindi pa nga nila, alam naman nila mga abogado sila at posible na maglalabas ng TRO ang Supreme Court, nagpatuloy sila ng pag-imprinta. So, nang inimprinta nila, at noong January 14, nagpalabas ng TRO Supreme Court, tinigil yung imprinta. Hakalain mo naman na imprinta ng 6 na milyon. Alam mo ba, Crispin Rivera, mayap-abak, kung magkano ang gastos ng 6 na milyon na balutan na naimprinta na mali-mali na lahat, ay mababasura lang 132 million po. Kaya nag-file po ako ng motion sa aking kaso na sinampa sa Supreme Court dahil sa pagka-disqualify nila sa akin, o di kaya pag-declare na sa akin na nuisance candidate ako, na hiningi ko sa Supreme Court na ipatigil muna pag-imprinta kasi may balak na naman sila magpa-imprinta sa January 20, Monday. So, at hiningi ko rin sa Supreme Court na pababayarin si George Erwin Garcia at lahat ng commissioner ng Comelec ng 132 million na nauwi lamang sa gastos sa mga baluta na nababasura, hindi na magagamit. So, ibig sabihin, yan po ay pera ng tao. Kaya ay balik po yun sa kaban ng bayan. Akalain mo yung ginasto, ibig sabihin, mga abogado po sila, alam nila na para hindi malagay sa balag ng alanganin ng ating eleksyon ang mga pag-imprinta ng baluta, bakit namimilit sila mag-imprinta ng baluta? At dahil kasalanan nila yan, ay dapat bayaran nila 132 million na po ang nagastos. Mauwi lang sa wala, mababasura, at 6 na milyon na po ang kanilang na-imprinta. So magandang umaga, Joseph Roboriano, Manong Ribbon Channel. Are we back to manual voting, sir? Hindi ko alam kung ibabalik nila. Pipito Duran, watching from Guam. Tapos gagawin tan para sa cheating magic. Gano'n nga siguro. So, Jonalyn Rosalindo. So, gano'n po ang aking isusumbong sa inyo. Inanunsyo ko lang sa inyo, hiningi ko lang po ang inyong dasal. Alam ko maagang-maaga pa sa Pilipinas, and I know so many Filipinos are still sleeping at the moment. But then, bago ako matulog, nag-live lang muna ako para malaman ng bayan na yung ginagawa na kamalian ng Comelec, na yung kamalian ay nagdulot sa pagkagasta sa mga Pilipino ng halaga na 132 million, mas malaki pa nang wala kumpara sa pera na binigay kay Sara Duterte. So yan po. So warning signs, sabi ni Cassandra Desi, na warning signs na yan na posible na may dayaan. Ganun nga mangyari. Siguro nagmamadali sila para mandaya. So Milagros Bernardo, I will vote and willing to campaign for you, sir. Sayang lang kung i-disqualify. Tingnan natin para baka may pag-asa pa. Resign ko ng Garcia Magic. So anyway, Bernardo Minjola, Indalagim, good morning, Kabunyog. Tapos Alan Radan, gandang umaga po. Okay, ito po ay, pero bago ako umalis sa topic nito, nais ko muna ipakita sa inyo yung nag-viral na mga reel o mga TikTok na mga video na kung saan ay kawawa naman yung bata na mag-aaral. Elementary pa lang ito, may kind of school, nagbebenta po ng sampagita doon sa Mega Mall sa tapat ng EDSA. Nakaupo lamang po siya sa upuan sa hagdanan, pababa, palabas, papuntang EDSA, galing po sa Mega Mall. At inagaw ng gwardiya, pinalayas siya ng gwardiya ng security guard ng Mega Mall at kinuha ang sampagita at dinurog, sinira. Ito, pakita ko sa inyo. Ipagdasal nyo rito. Pero naawa din ako po sa gwardiya. Siyempre, alam ko, utos po ng security agency yun. Wala nang trabaho nga ng gwardiya kasi inutos na ng SM na hindi na siya tatanggapin sa lahat ng
tindahan ng SM. So magandang umaga, Madam Celia Marqueses, Erlinda Bitman, maganda po, E.T., good day, and Cassandra DC, nagmamadali na ilagay ang pangalan. Alam mo kasi, yung si Erwin Garcia, parehong Erwin Tulfo. Si Erwin Garcia kasi, nagmamadali na imprintahin na ang baluta para hindi na mapapalitan. At ang kanyang motibo lamang dyan ay maghiganti siya sa akin na hindi na maibalik pangalan ko at nahiganti rin kay Igay Erese na hindi na maibalik ang pangalan ni Igay Erese. Kasi pareho po kami ni Igay Erese na nagsisiwalat ng mga kabulukan at mga korupsyon ni Erwin Garcia. Kagaya ng pagtanggap nila ng suhol mula sa Miro, kumpanyang Miro na nananalo sa bidding sa pagpo-provide ng mga computer na gagamitin sa eleksyon. So may mga ebidensya pinakita sila ni Erese, kagaya ng pagdeposito ng $100 sa tag-iisang account, so $200 lahat, at lumabas yung pagdeposito ay nagbigay ng resibo yung account at lumabas sa account ng pangalan ay George Erwin Mujica Garcia. May address pa, may penthouse pa. So ibig sabihin, ito po yung katibayan na tumanggap sila ng suhol mula po sa South Korea na kumpanya. So napakakapal ng mukha mo talaga, Erwin Garcia. O ngayon, dahil nga nagkamali ka naman, ang ginawa mo ay gusto mo maghiganti kasi nasira yung iyong integridad na tumatanggap ka pala ng tinatawag na pera. Kaya ang ginawa mo, di-disqualify mo kami, tinanggal mo pangalan ko, pati si Erese, at para hindi kami makahabol kasi alam niyo nagsasampa kami ng reklamo sa Supreme Court, ay ang ginawa nyo ay nag-imprinta na kayo noong January 6. Kahit na alam niyo na hindi pa pwede dapat i-imprinta, alam mo naman may panahon pa para mag-imprinta. Pero dahil pinigpilit mo, ngayon inutusan ka ng Supreme Court na tumigil mag-imprinta. Ang problema ng tumigil ng imprinta ay nakapag-imprinta na sila ng 6 na milyon na baluta. At ang gastos noon, ladies and gentlemen, kung magkano? 132 pesos. At ang halaga ng bawat baluta ay 22 pesos. Yan po ang nangyari. So, Jose Teto, how much is the cost per balot? 22 pesos po per balot. Kasi ang nangyari, 6 million ballots, tapos 132 million pesos ang nasayang na uwi lang sa basura. So ngayon, ang anunsyo nila ni Erwin Garcia ay isred nila, pupunitin nila yung 6 million na baluta kasi hindi pwede gamitin. Baka gamitin sa pandaraya. So ngayon, ang isa pa, ang gagawin nila, baka pwede pa ito magresulta sa paano? Baka naman, maniwala pa ako, magiging magmanual na ito. Mas maganda pa sa manual kasi madali naming hulihin kami mga abogado, madali naming mahuli ang pandaraya pag manual. Pero pag makina, hindi mahirapan kami makahabol niyan. So ganun po ang nangyari sa ating bansa. Nakakalungkot. Ngayon, tinitira natin si Sara Duterte, ulitin ko lang, na 125 million lamang ang nawala sa confidential fund niya noong una. Pero ngayon ito 132 million ang nabasura dahil sa kanyang gustong paghiganti. So yan po ang nangyari. Ngayon, ipakita ko lang sa inyo, ipagdasal niyo po yung bata rito na awa ko. At ipagdasal niyo rin ang gwardiya, wala na po siya matatrabahuan. At dahil sa kanyang aksyon na kumbaga ang ginawa niya ay parang sinaktan niya na yung bata. O tingnan mo, sa Megamall po ito, harap sa EDSA. Ay ipakita ko. Ulitin. Yung bata, nagkukumahog na magbebenta ng sampagita para pambaon. Very obvious. Pagkatapos, yung gwardiya, pinalaya siya at nang hindi siya lumaya, sinira yung kanyang sampagita. So, gano'n na ba tayo kahirap ngayon? Tawa rin ako sa gwardiya kasi wala na siya, hindi na siya makatrabaho. Tinanggalan na siya sa lahat ng SM, hindi na siya pwede pumasok. At very obvious naman sa ibang tindahan, hindi na siya tatanggapin. Sige, gano'n na. So, nakakalungkot. Pareho silang nakakaawa. Pati yung bata nakakaawa. Hindi ko alam kung anong gagawin dito.
So magandang umaga po, Bernardo Minjolait na lagi, vote straight to May 12, 2025, number 5 Aquino Bambo. Marami sila ha, tandaan nyo yan. Celso Rivera, George Garcia, isa ka kawatan, mahiya ka. Pinakain mo sa iyong pamilya galing sa ninakaw mo. Ganun nga po. O, yun ha. Ayan. I-stop ko muna yung si bata. Naawa ako. Na nadudurog ang puso ko sa bata na yon. At saka sa gwardiya na wala ng trabaho. Alam ko yung gwardiya na yon. May anak din na pinapakain. May pamilya din pinapakain. So, paano ang gagawin natin? Siguro, magpatawad na lang, mapatawaran at hindi na ulitin. Pero kung bakit ganun ang aksyon ng gwardiya, wala akong ibang sisihin kundi yung SM. Yan po nang galing yan. Hindi naman gagawin ng gwardiya yan, kulang auto sa SM. Ganun lang ako kasimple. Cassandra Daisy, ang mahalaga ng ink, magkumilik pera namin yan. O pati mga ink, ginastos doon. Celso Rivera, George Garcia, isa kakawatan. So, si Manong Riban Channel, ano po ba yung nilabas ni Sir Isaac na sa TN Trio na posibleng mag-manual counting? Yun po na posibleng mag-manual counting dahil po sa ganon, hindi na maabot ang kwan, hindi na mahabol ang imprinta. So ngayon, pag hindi na mahabol ang imprinta, yan po ay sinasabi sa mga Ilonggo, Cebuano, Waray na pagbuot sa Ginoo. Yan ay God's will. Kumbaga, yan po ay utos na ginawa na ng paraan ng Panginoon na masira ang kanilang pag-imprinta para hindi na makahabol at magiging manual na ang counting. Mas maganda pa nga yan. So, Amik TV5, UK, Dr. Toto Kausing, natakot ako dito sa 6 million na baluta. Dapat may public shredding ito. O nga, baka gagamitin sa iba. Robert Kurab, watching, Dr. Toto, Alan Rodan, Cassandra Daisy. So, yan po ang state of the nation natin. So, Jess Sanorio, babayaran ni Nigeria, pero ang pera galing sa budget ng Comelec, pero palpak o galing din sa kinurakot nila sa suhol na binigay ng Miro ang ipambayad nila. 132 million, walang sa kamalingkingan ng 1 billion na kinita niya. So, Jaime Romero, yan na nga ang iniisip ko agad. Binadali yung mga pag-imprinta ng balota para yung mga candidates na ma-disqualify ay hindi na makaakyat. Ganti nila sa amin yan kasi na gamit ko ang mga ebidensya ng TN Trio ay tinitira ko sila sa kanilang ginagawa na talagang sadyang dinaya nila yung eleksyon ng nakaraan at ginamit yung Smartmatic na nag-isang makina para ipalabas na nanalo si Bongbong Marcos na 31 million at si Sara Duterte na 32 million at ipanalo si Robin Padilla na number 1 na sa Senate sa election para sa pagkasenador. So yan po ang ating mangyari sa ating bayan at nakakalungkot po. Si Frederick Iloro, good morning po, Idol Tuto. At saka i-announce ko pala sa inyo at magpapile na po ako mamaya ng tinatawag na motion para isampa na po yung tinatawag na na petition na sa pagpatanggal, pag-disqualify kay Erwin George Garcia. Kay Erwin Torpo. So, asa na ba yung po? So anyway, ito palabas ko, papakita ko lang sa inyo ang petition para lang makita ninyo. Okay. Ito po. Yan antay lang. Ito po.
Sana ba yun? Dito. The public interest case. Ito po yung petition na isasampa ko mamaya sa Comelec. Ito po. At tapos matulog na po ako. Ito po yung kopya ng petition na ipapile mamaya. Matulog lang ako at 10,500 ibabayad ko sa Comelec. Pero magsasangla pa ako kasi kulang ang binigay sa akin pera, mapipilitan ata ako magsangla nito ng singsing ko. So yan po yung petition. Yan, petition for disqualification of Erwin Tishima Tulfo. So ang sa dulo niya makita mo notaryado na yan. Yan. May pirma ko na tapos notaryado na sa dulo. Yan. Si Attorney Ronaldo Mariano ang notaryo. Ang dahilan ko dito po ay 4. Unang dahilan ko ay dahil nasintensyan sa libel case, na 4 na libel case. Pangalawang dahilan ko ay nag-Amerikano siya. Number 3 ko na dahilan at saka number 4 ay sila ay political dynasty, family dynasty. At dahilan ko rin sa pangalan dyan ay yung tinatawag na kailangan sa ilalim po ng batas na Section 26 Article 2 ng Constitution na nagsasabi na state shall guarantee equal opportunities in public service ay nagsasabi na kailangan pag sinabi sa public service, pag ikaw ginawang senador, ang public service mo ay dapat may qualification kapag ka-senador. So yan po ang aking, dahil hindi sila nag-aral ng patungkol sa mga batas at prinsipyo ng batas, wala po silang kakayahan magbigay ng public service na magiging senador. Tama po. Ganon po ang aking argumento. So magandang umaga po sa lahat. No? Marvin Alina, good PM, sir, from Canada. Pablito Cam, Robin Padilla, ang tunay na basurang kandidato pero dinisqualify. Tapos Cassandra Daisy, Erwin Tulfo kasi nakakahiya na tayo sa buong mundo. Miel Mendez Bulabos, good evening engineer, musta na kandidato? Ay pasalamat sa may GCash po ako, Amik. Ito itatype ko po 0917 300 7796 sa pangalan ko po. Yan na birthday ni Catalunya Kausing. Yan po ang GCash ko. So, sana naman ay matulungan niyo ako rito kasi 10,500 po ang sinisingil ng Comelec para ma-file ko lang ito. At sa ngayon, kung hindi po, magkukulangin po ang binigay sa akin pera kasi yung unang pabigay sa atin, mga kasama natin, ay naubos ko lang po sa pagpasirox, pagpanotaryo, at pagpasirox ng maraming kopya para isampa sa Comelec. So, nasa inyo lang, matutulog muna ako at asahan ko po na kahit sino may magbibigay ng tulong. So, para sa ating lahat ito, para sa Pilipinas at Pilipino. So, Jasmine Celso, magandang umaga po. Si Rudy Santos, good morning po, Engineer Toto. Tapos si Rogelio Tapado sa California. Tapos Jappy Arante Peñalosa, watching from Kiyot, maayong buntag bay sa inyong mga taga Cebu, taga Northern Mindanao, maayong buntag, labi na sa Misamis Occidental o Misamis Oriental, sa Lanao Norte, sa Iligan City, sa Lanao del Sur, Mapita Langon sa inyo, sa mga pakat ko sa Barm, mga Maguindanao, sa mga Tausog, Marayaw, Maynaat. Tapos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid na mga Muslim. Si JD Adabin, magandang umaga po.
Tapos si E.T., padalan ko po kayo sa PNB account niyo. Maraming salamat po. At pagkatapos si Jappy Erante, ito po yung kompleto na account ko. Siguro maganda na ilalagay ko. Mamili na lang po kayo kung saan niyo ilalagay. Ito po siya. Iyan po ang problema sa paglaban sa Pilipinas. Bawat kibot mo, bawat galaw sa korte ay kailangan magbabayad pa sa korte. Biro mo, tayo na nga hinahabol ko na para sa bayan ito. May pinadala na daw si Eder Stein. Kasi, okay, pandagdag para sa file. Salamat po. Tapos Rogelio Kakatapadi, padalan daw ako. Maraming salamat po. So ito po, ang kasunod po na i-file ko ay yung petition na para para i-deklara sa ethics, na i-deklara na tinatawag na disorderly conduct ang ginagawa ni Erwin Tulfo sa patuloy na pagtatago sa Kongreso ng kanyang tunay na citizenship na Amerikano siya. So iyan ang kasunod. So marami pa kong ibang isasampa. At yun sa budget natin, dapat magsampa na rin ako. Kaya lang wala tayong pambayad sa Supreme Court. Supreme Court naman, 6,000 ang gagastusin ko na bawat isa. So kung may 10 case ako, 60,000 yan. Sa totoo lang, mga sa ngayon ay I am looking at filing 5 cases. So yan lang po ang aking may tutulong kahit hindi pa ako manalo pagka-senador. Yan lang po ang aking may tutulong, gagamitin ko pong kaalaman ko sa batas. At magandang umaga po, Cassandra Daisy. Extra ingat po kayo. At Edgar Pinaranda, magiging successful kayo sa lahat ng ginagawa sa bayan. Eder Stein, so magandang umaga po sa lahat. At matulog na muna ako.